Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na mulit ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga taga-Roma. Talatang Kapitulo 1, versikulo 29. Ito ang sinasabi, naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng iyong mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang kami, O Diyos, ay makasunod sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa successful na graduation rites ng Union High School of Manila and Union Elementary School ng Philippine Christian University. Salamat na binigyan mo ng ayos na graduation, Panginoon. Salamat sa aming presidente na si Dr. Gawan at ang aming supervising principal na si Dr. Hannah Lopez, ang aming principal si Ma'am Lipong. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang nagbigay sa kanila sa iyong paaralan upang maging maayos ang paaralan mong ito. Pagpalain mo po ang Philippine Christian University sa pangunguna po ng aming presidente na si Dr. Gawan. Ingatan mo sila, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, sa mga karamdaman. Tulungan mo po sila. Bigyan mo sila ng karunungan, O Diyos, upang ang iyong paaralan ay mapalago at maitanyag ang iyong hangarin na ibalita ang iyong magandang balita, Panginoon. Lalong-lalo na ang vision, mission ng iyong paaralan. Salamat, Panginoon, sa bagong umaga na iyong ibinigay sa amin. Salamat sa kalakasan na iyong ibinigay. Patuloy kaming lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat sa iyong pagbibigay niyo sa amin ng proteksyon sa araw-araw at pagbibigay niyo sa amin ng kalakasan, Panginoon. Maraming salamat sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy niyo po silang abutin, O Diyos, at pagalingin. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Gayon din po, Panginoon, sa aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Patuloy mo po silang ingatan
sa kanilang pagbabiyahe. Ilayo mo sila sa kapahamakan o Diyos. Tulungan mo sila na makarating ng matiwasay sa kanilang mga opisina, trabaho, Panginoon. Lord, gayon din po o Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang iyong mga anak na naroon sa ibang bansa, nagtatrabaho, ang mga OFW o Diyos, ingatan mo sila sa ibang bansa, proteksyonan mo sila sa anumang masama, Panginoon. Bagkos, proteksyonan mo sila, Panginoon. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Bigyan mo sila ng kaaliwan dahil sa malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na mabibigay sa kanila ng proteksyon doon. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Dalangin ko rin, O Diyos, ang aming mga kaibigang mangingisda na sila ingatan mo sa laot ng karagatan tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito yung pinahinto. Gayon din po, Diyos, sa aming mga kaibigang magsasaka. Patuloy mo po silang ingatan sa kanilang pagsaka upang marami po silang mga matanim ng mga pagkain katulad ng gulay, prutas, at iba pa. Panginoong Hesus, amin din inilalapit sa inyo ang annual session na magaganap dito sa Anabu Evangelical Church. Ang annual session ng conference ng Lowland Cavite South Manila Conference. Lord, ingatan mo po ang mga delegates upang sila, Panginoon, ay patuloy na makapaglingkod sa iyong ubasan dito sa lupa. Ilayo mo po ang mga delegates sa anumang nakasamaan, lalong-lalo na, Panginoon, ang iyong iglesia dito sa Anabu Evangelical Church. Tulungan mo po ang namumuno ng conference na ito at naway maging successful, Panginoon, para sa ikalalaganap ng iyong mga salita dito sa buong LCSMC, Panginoon. Maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa chismis? Yan, chismis, no? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa chismis? Yan. Ang salitang Hebreo sa lumang tipan na isinalin sa wikang Tagalog na chismis ay nangangahulugan na isang tao na nagbubunyag ng mga lihim. Isang tao na nagpaparuot parito upang maghatid ng malisyosong impormasyon sa isang taong gumagawa ng iskandalo. Ang isang chismoso o chismosa ay isang tao na pinagkatiwalaan ng isang impormasyon pagkatapos ay ipinagsasabi sa iba. Ang impormasyong iyon kahit sa mga taong hindi dapat makaalam. Ang chismis ay kakaiba sa pagbabahagi ng impormasyon sa intensyon nito. Ang layunin ng mga chismoso at chismosa ay pagandahin ang tingin ng iba sa kanyang sarili sa pamagitan ng pagpapasama sa imahe ng iba. Ito ngayon ang napakarami sa ating technology, mga kaibigan. Sa Facebook, napakaraming chismis, napakaraming fake news, di ba? Mababasa natin, maraming fake news. Hindi mo alam kung saan
ano ang totoo sa mga mababasa natin sa mga Facebook, sa TikTok, at iba pa. Sa akma ng Roma, mga kaibigan, ipinakita ni Apostol Pablo ang makasalanang kalikasan at ang pagsalangsang ng sangkatauhan sa mga utos ng Diyos. Sinabi niya kung paano ibinuhos ng Diyos ang kanyang puot sa mga taong hindi sumusunod sa kanyang kautusan. So dahil itinakwil nila ang paggabay at katuruan ng Diyos, ibinigay niya sila sa kanilang makasalanang kalikasan. Kasama sa listahan ng mga kasalanan ng sangkatauhan ang pagtitsismis at paninirang puri. Ayon sa Roma, 1:20 hanggang 32. Makikita natin na sa mga talatang ito kung gaano kaseryoso ang kasalanan ng pagtsitsismis at kung paano nito inilalarawan ang kondisyon ng mga taong nasa ilalim ng puot ng Diyos. Sila ay napuspos ng lahat ng uri ng hindi pagiging matuwid, pakikiapid, kasamaan, kasakiman, masamang hangarin, pagkamainggitin, pagpatay, paglalaban-laban, panlilinglang, hangaring manakit at pagsisitsit. Sila ay mga mapanirang puri, namumuhay sa Diyos, walang galang, mapagmataas, mayabang, mapaglikha ng masasamang mga bagay at masuwayin sa mga magulang. Sila ay mga walang pangunawa, sumisira sa usapan, walang likas na paggiliw, hindi nagpapatawad, at mga walang habag. Alam nila ang matuwid na kautusan ng Diyos na ang mga gumagawa ng ganitong mga bagay ay nararapat sa kamatayan. Hindi lang sa kanila na gumagawa ng mga ito, kundi sa kanila rin na sumasang-ayon pa sa mga gumagawa ng mga ito. Ayon sa Roma, Kabanata 1, talatang 29 hanggang 32. Ang isang grupo na kilala noon at hanggang ngayon, mga kaibigan, sa pagtsitsismis ay ang mga babaeng balo. Binalaan ni Apostol Pablo ang mga balo laban sa pagtsitsismis at katamaran. Ang mga babaeng ito ay inilarawan na matatabil at mapakialam na nagsisipagsalita ng mga bagay na di nararapat. Ayon sa Timoteo 5:12 hanggang 13. Dahil likas sa karamihan ng babae ang maggugol ng panahon sa buhay ng bawat isa at makisama sa ibang babae. Naririnig at naoobserbahan nila ang mga sitwasyon ng maaaring pagkahulugan ng mali, lalo na kung maging paksa ang paulit-ulit na kwento. Sinabi ni Apostol Pablo na ugali ng mga babaeng balo na mga pitbahay dahil naghahanap sila ng mapagpapalipasan ng oras dahil sa kanilang katamaran. Hindi lang mga babaeng balo. Hanggang sa ngayon, no? Maraming mga babae, lalaki ang nangangapit bahay upang makahanap ng mga maitsismis dahil sa kanilang katamaran. So ang mga tamad na kamay, ang instrumento ng dyablo na nagbabala ang Diyos laban sa katamaran.
Ang yumayaong mapaghatid, dumapit ay naghahayag ng mga lihim, kaya't huwag kang makisalamuha sa kanila at nagbubukang maluwang ng kaniyang mga labi. Ayon sa Kawikaan 20:19. At dahil dito, nagkakasala sila dahil magiging walang saysay ang pangako nila na maglingkod na lang kay Kristo. Excuse me po. Maliban dito, matututo silang maging tamad at mag-aksaya ng panahon sa pangangapit bahay. Pangangapit bahay. Hindi lang sila magiging tamad, kundi magiging chismosa at pakialamera at kung ano ang mga sinasabi. Ayon sa Kawikaan 20:19, ang taong masalita, tanda natin mga kaibigan, ang taong masalita nagbubunyag ng sikreto, kaya iwasan mo ang ganyang uri ng tao. Sinabi ni Apostol Pablo na ugali ng mga babaeng balo na mga pitbahay dahil naghahanap sila ng mga pagpapalipasan ng oras. Hindi lang po mga babaeng balo, kahit mga babae ngayon, no? Yung mga babae at lalaki, no? Nangangapit bahay dahil naghahanap lang sila ng mapaglipasan ng oras dahil sa kanilang katamaran. So ang mga tamad na kamay ang instrumento ng dyablo at nagbabala ang Diyos laban sa katamaran. Ang yumayaong mapaghatid, dumapit ay naghahayag ng mga lihim. Kahit huwag kang makisalamuha sa kanya na nagbubukang maluwang ang kanilang mga labi. Hindi naman mga babaeng balo lamang ang maaaring magkasala, mga kaibigan, ng pagchichismis. Kahit sino mga kaibigan, ay maaaring makagawa ng kasalanan ito sa simpleng paulit-ulit sa isang bagay na naririnig. Ang aklat ng Kawikaan ay naglalaman ng mahabang listahan na tumutukoy sa panganib na dala ng chismis at ang mga kaguluhan na maaaring maidulot nito sa ibang tao. Siyang humahawak sa kanyang kapwa ay walang karunungan. Ngunit ang taong nag-uunawa ay tumatahimik. Siyang yumayaong mapaghatid, dumapit ay naghahayag ng mga lihim. Ngunit ang mga diwang tapat ay nagtatakip ng bagay. Kawikaan 11, talatang 12 hanggang 13. Ang taong walang pangunawa ay kinukutya ng kapwa. Ngunit ang taong may pangunawa ay hindi nangungutya. Ang mga taong madaldal ay nagsisiwalat ng sikreto ng iba. Ngunit ang taong mapagkakatiwalaan ay nakakapagtago ng sikreto ng iba. Ayan, Kawikaan 11, talatang 12 hanggang 13. Sinasabi sa atin ng Biblia, mga kaibigan, na ang mangdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo-talo. At ang mapaghatid, dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. Ayon sa Kawikaan 16, talatang 28. Maraming pagkakaibigan ang nasira, mga kaibigan, dahil sa hindi pagkakaunawaan sa resulta ng isang chismis, di ba? Totoo po yan. Maraming mga magkaibigan ang nasisira dahil sa chismis. So ang mga gumagawa nito ay walang magagawa kundi ang magpasimuno ng kaguluhan at magdulot ng galit, sama ng loob, puot, no? Sa mga magkakaibigan. Nakakalungkot.
na maraming tao ang sinasadya ang kasalanang ito at naghahanap pa ng pagkakataon na siraan ang ibang tao. Ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan. No? Ang taong baluktot ng kaisipan ay naghahasik ng kaguluhan. At sinisira naman ng tsismis ang magandang samahan. Ayon sa Kawikaan, Kabanata 16, talatang 28. At kung kukumprontahin mo sila, mga kaibigan, no? Tiyak na itatanggi nila ang kanilang ginawa at mga ngatuwiran ng katakot-takot. Sa halip na aminin ang pagkakasala, sisihin nila ang ibang tao at tatangkain na paliitin ang kanilang kasalanan. So ang marilag na pananalita ay hindi nagiging mabuti sa mangmang, lalo na ang mandarayang mga labi. Sa isang pangulo, ang suhol ay parang mahalagang bato sa mga mata ng nagtatamo. Saan man pumihit ay gumiginhawa. Ayon sa Kawikaan, Kabanata 18, talatang 7 hanggang 8. Kanyang bibig maghahatid sa sariling kasiraan. Kanyang labi na may isang bitag na kahulugan. Ang tsismis ay masarap pakinggan. Gustong-gusto ng lahat na pag-uusapan. Ang mga bagay o ang mga nagbabantay sa kanilang dila ay iniiwas ang sarili sa mga problema. Kawikaan, Kabanata 21, talatang 23. Kaya nga kailangan nating bantayan ang ating mga dila at tumigil sa pagtsitsismis. Kung isusuko natin ang ating mga likas na kagustuhan sa Diyos, mga kaibigan, tutulungan niya tayo na maging matuwid. Nawa, sundin natin ang katuruan ng Biblia patungkol sa tsismis sa pamagitan ng pagtitikom ng ating bibig. Kung wala rin na lamang naman tayong tama at mahalagang sasabihin. Ngayon, ito ang hamon sa atin, mga kaibigan. Kung gusto mo lamang ng tsismis, i-tsismis mo ang salita ng Panginoon na may katotohanan. No? Ibalita mo, i-share mo ang salita ng Panginoon. Dahil ito ang makapagbibigay ng buhay sa lahat ng tao at makapagsisisi ng kanilang mga kasalanan dahil sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga. Maraming salamat sa patuloy mong pagmamahal sa amin, Panginoon. Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang mga kapatid namin na naliligaw ng landas dahil sa mga tsismis, mga fake news, naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin nila ang katotohanan, O Diyos, na inialok ninyo para sa amin na magbabagong buhay. Panginoong Hesus, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat, O Diyos, sa iyong anak na si Hesus na siyang naghirap doon sa krus ng Kalbaryo upang kami, O Diyos, ay patawarin. Kami, O Diyos, ay nilinis ang aming mga kasalanan dahil sa iyong dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po. Pagpalain ka nawa ng Panginoon, mga kaibigan, at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen.